Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Nagtatay na naman yung diary namin dito. Dilapidated na lang. Alright mga kaibigan, isang magandang hapon at welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa DXXX RPN Zamboanga City. Ito po ang inyong chismosong maninilbe, Alazinto, nagsasabing isang napakainit na hapon. Howdy. Magandang hapon sa inyong tanan mga kaigsunan. Maying hapon sa inyong mga higala namo, mga suki namon sa kanginan. Ninaod nga nada sa mayong panguna-una, sa mayong panglawas, pangayong pang-isip, karong adlaw. O salam doang ganit ko tantan. Mga waktu ini. Diyan na punta sa atong tulumanon mga kaigsunan, ang Radyo Mindanao din hilang gyapon sa kinaham natong paborito natong stasyon, ang RPN DXXX. Kinilang gyapon inyong parente, igsuon ninyo, suki ninyo, unsa ba ninyo, tatay ninyo, unsa ba, si Abdel Disa. Maraming salamat Belardo. Ayan mga kaibigan sa mga taga-Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. At sa Sabah, Malaysia, magandang hapon, assalamualaikum, mga tayo manghud na ko. At sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, at Zamboanga del Norte. Ayong alaw, ayo. At syempre sa Central Mindanao, sa Davao Region, ako abot-abot tayo dyan. At sa aming sponsor, good afternoon dyan sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Nakikinig sila sa atin ngayon. At malabas na yung kanilang pahaygan mga kaibigan. Ang kanilang banner story ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Rebels order new offensives, terminate ceasefire. Yung headline naman nila, dalawa. Sa front page, stakeholders pursue progress economic support to Sulu. Villagers fear pollution from Davao Coconut Oil Factory. Ay, napakaganda ng mga storya. Halimaw talaga kayo mga pollution. At sa loob naman, sa page 2, Sulu Governor hands over housing projects to the poor. Wow. Kudos kay Governor Toto Tan. Nag-hand over, mga kaibigan. Nag-turn over ng mga bahay. Ilan ba to? 24. Nako, marami. Hindi lang 24. Socialized housing project ba to? And then, ARM, now Ecozone Halal Hub. Okay talaga to si Governor Mujib Hataman. Man. At mabuti naman at yung Ecozone yata ng ARMM dyan sa Maguindanao, sa Polyok Port. May libreng kalendaryo ang Mindanao Examiner, courtesy ni Governor Toto Tan. 2017 calendar, nasa page 4. So pag bumili kayo nito, may libre na kayong kalendaryo. Para hindi natin malimutan ang bayaran ng utang, bayaran ng ilaw, bayaran ng tubig, at lahat-lahat na. At sweldo ni Mister, sweldo ni Mrs. Sa page 5, ARMM culturally sensitive on issue of condom distribution in schools. Mga halimaw din itong taga-Department of Health, mga kaibigan. Imagine, mamimigay sila ng mga condom sa mga estudyante.
Kundi ba naman mga, ewan ko ba, mga anak kayo ng tipaklong. Bakit nyo naman bibigyan ng condom yung mga estudyante? Parang nyo na rin sinabi, o kayo mga high school, eto condom 3. Gamitin nyo yan para maging safe sex. Nako, mga anak kayo ng tinapa. Ang dapat na ginagawa ng Department of Health yung i-advance, i-doble yung effort sa isang education campaign, information drive tungkol sa mga sexually transmitted diseases, HIV at AIDS among young students. Hindi yung magbibigay kayo ng mga condom. Mga demonyito kayo, mga demonyita kayo dyan sa Department of Health. Ako talaga, ewan ko ba anong pumasok sa utak ng mga to. Baka naman meron kayong dyan. Meron kayong katkong sa mga pagbibili ng mga condom. Meron ba nangungumisyon dyan sa Department of Health? Sana wala. Bakit ba naman ang dami-daming gagawin distribution ng condom ang inyong pinagkakaabalahan sa mga high school students? Nako. Sabihin nyo kasi iniiwasan namin yung kumalat yung mga sexually transmitted diseases. Bakit? Mga prostitutes ba yung mga estudyante? Mga halimaw kayo? Mga kaibigan? Gusto nyo bang pag-uwi ng mga anak nyo, sasabihin sa inyo, tayo, binigyan ako ng condom ng aming teacher, galing daw sa Department of Health, 3 to tayo. Nako. Grabe. Tindi talaga ng utak nito mga taga Department of Health. Imagine mga kaibigan, condom. Pati sa ARMM, mamimigay sila ng mga condom. Kaya mga demonyito talaga kayo. Mga demonyito kayo dyan sa DOH. Bakit yung bibigyan ng condom yung mga estudyanteng Muslim? Hawakan nga lang yung kamay ng mga babae. Bawal, haram. Bibigyan nyo pa ng mga condom. Anak talaga kayo ng tinapa. Anak kayo ng mga tinapaklong. Kaya sabi nga ni Governor Mujib Bataman, magiging sensitive sila sa issue nitong distribution. Dapat yung DepEd arm tumayo against this imposition nitong distribution ng mga condoms sa mga paaralang sekundarya. Di ba? Bawal nga yung hawakan. Hindi mo nga ma-holding hands yun Makita ka ng pamilya ng babae, yari ka na. Di ba? Nasa Islam yan Nasa yan, mga kaibigan. Nasa tradisyon at kultura ng isang Muslim. Tapos mag-i-issue ka ng condom sa mga paaralan dyan sa ARMM. Mga anak talaga kayo ng mga tipaklong. Mga anak kayo ng mga anak talaga kayo ng mga tatay at nanay ninyo. Tapos mga kaibigan, yung kanilang crossword puzzle, meron pa rin. At itong Sudoku, maraming tumatawag sa Mindanao Examiner. Dahil yung crossword puzzle daw at saka Sudoku, malaki ang naitutulong sa kanila. Nakakabusog daw mga kaibigan pag sinasagot nila yung crossword puzzle at saka itong Sudoku. Ano ba itong Sudoku? Hindi ito pagkain. Hindi naman to red light district sa Tokyo o kaya sa Governor Camins dyan sa Zamboanga City. O kaya dyan sa likod ng Central Bank sa Davao. Itong Sudoku para siyang mga numbers to mga kaibigan. Similar sa crossword puzzle pero instead ng mga alphabets o mga words, mga numero ang nakalagay sa box. At ito'y sasagutin ninyo para magtumpak ang inyong sagot. Sabi ng mga nagte-text sa Mindanao Examiner, nakakabusog daw pala itong crossword puzzle tsaka Sudoku dahil hindi nila namamalayan na nakalipas na pala yung agahan, tanghalian o hapunan. Dahil abalang-abala sila sa pag-iisip upang masagutan itong crossword puzzle tsaka yung Sudoku. At mga iba naman alam nyo mga Pilipino, mga likas talaga sugarol ay mga iba nagpupustahan. Tama ba itong sagot ko? Tignan natin sa susunod na issue ng examiner. Kung tama yung sagot, pag mali, taya ka, isang grande. At sa technology tips naman ng Mindanao Examiner mga kaibigan, courtesy ng Android Pit. Ang kanilang tips ngayon, Android Fitness Trackers. Which one's best for you?
Ito yung mga kaibigan, yung mga kita niyo, yung mga nagja-jogging, yung mga nag-workout sa gym, yung mga athlete, meron silang parang relos na ginagamit sa kanilang wrist. At ito ang ika nga nagmo-monitor kung ilan yung calories ng kanilang nabe-burn pag sila'y tumatakbo, nagbubuhat. At yung palpitation, yung beatings ng heart nila, yung heart rate. Makikita rin dyan. At pag nagtutulog sila, malalaman ko ilang oras yung tulog nila. At ilang oras yung deep sleep, ilang oras yung light sleep. At maraming tulong itong fitness tracker. Dahil dito nabibigyan ka ng giya. Kung kulang ka sa tulog, sasabihin sa'yo ng fitness tracker, bibigyan ka ng rating, poor sleeping habit. O kaya pag nakita na-track ng fitness tracker yung iyong calories, sasabihin sa'yo, after 1 hour workout mo, naka-burn ka ng calories ng mga 500, di ba? So alam mo na 500 ang na-burn mong calories, pero dapat alam mo rin mga kaibigan kung ilan ang calorie intake mo. Kasi kung magbe-breakfast ka sa umaga, kumain ka ng 3 Skyflex kunyari, yung isang Skyflex 120 calories yan. So 360 calories na yung nakonsumo mo, yung kinain mo. Yung calories mga kaibigan, ayan ang nagsisimbolo ng energy nasa ating katawan. Siyempre uminom ka na naman ng kape. Isang tasang kape, kopi ko. So yan, ang calories yan, mga 150 kunyari. O di mag-ilan na yan, 360 plus 150, di 510 na yan. Kumain ka pa ng isang itlog na nilaga. Ilang calories yan? Nasa mga 100 din yan. O di ilan na yan? 700 calories na yan. Yan ang breakfast mo. Tapos uminom ka pa ng pre-workout supplement. Nako. Ilang calories yan? Mga 130. So nasa 900 calories ka na mga kaibigan. Tapos ang na-burn mong calories sa pagja-jogging, pag-workout, 500 lamang. O di meron kang excess calories. Yan excess calories mo, nako, mag-i-store yan as fat sa iyong katawan. Otherwise, kung mag-jogging ka pa rin o magte-treadmill ka at maabot mo yung sobrang calories, di bawin-bawi ang katawan mo. Calorie in, calorie out. Yan, dyan mabibilang. At nako, kung yung mga gustong magpapayat, ako galing ako sa 240 pounds. Hindi ako kumain ng kanin. For how many months? 6 months walang kanin. Puro kilawin lang ang kinakain ko. Sarap. Yummy. Dahil dyan, pumayat ako mga kaibigan. Huwag kayong maniwala. Meron bang pinagsasabing mga South Beach diet? O kaya magme-member ka pa sa isang cafe, sa isang club na etong kakainin mo, magbabayad ka ng 500 for breakfast, lunch, and dinner. Nako, minsan 1,000 pa. Napakahirap niyan. Ang sekreto niyan, bawas kanin. Kumain kayo ng tinapay. Pero wag naman yung isang buong bareta ubusin ninyo. Mga 2-3 slices ng wheat bread, okay na yan. O kaya oatmeal, yan, pinakamagaling yung oatmeal kasi fiber yan. O kaya taho, tofu yan, tokwa, sarap niyan. Nilagang itlog, yan ang mga dapat. Wag naman yung omelette. O kaya wag rin yung mga sunny side up dahil ako, mataas ang dietary cholesterol dyan mga kaibigan. At lalong-lalo na, kung ayaw ninyong tumaas ang inyong cholesterol, iwas kayo kumain ng balot. Napakataas ng cholesterol ng balot mga kaibigan. Almost 300 ng cholesterol content yan. Mataas nga ang protina niya pero grabe yung cholesterol niyan. Kaya nga minsan mga kaibigan, meron tayong nababalitaanan sa mga pahayagan, sa radyo, sa television. Kumain ng balot, nakaubos ng 10 o kaya 7, 8. Sumakit yung batok. Yun pala na high blood na. Napakahirap niyan. Tapos yung meron pang mga yung mga nagwo-workout, imagine hilaw na itlog, inumin, lalagay sa baso. Siguro mga 5 saka iinumin. Tatanggalin lang nila yung kulay dilaw. Yung puti lang ng itlog ang iinumin nila. Nako. Napakataas sa salmonella yan mga kaibigan. Masama sa ating katawan yan. Kailangan kontrolado. Kontrolado ang ating pagkain. Ako dati, pag ako nagpupunta sa Mang Inasal, 8 kanin. Nako, kulang pa. Meron pang extra soup na sinigang yan.
Pag sa bahay naman, sinangag sa umaga, naku, ang dami. Tapos tanghali, merienda, kanin pa rin. Midnight snack, alauna ng madaling araw, kanin pa rin. At tutulog ka, busog na busog. Ako. Kaya naman yung aking bewang umabot ng 46. 46 inches yung aking bewang. Pero ngayon, sexy na ako. 24, 36. 36, 24, 36. Ahay! Kalami, uy! The best. Anyway, mga kaibigan, yung ating paboritong health columnist na si Dr. Willie Ong. Ang kanyang payo ngayon, kumain ng malunggay. Wow! Ako, masarap tong malunggay sa munggo at saka sa tinolang manok. O kaya sa nilagang baka. Nako, napakasarap niyan, yung malunggay. Pero ako dahil hindi naman kami palagi nagsasabaw, bumibili ako ng malunggay capsule. Napaka-epektibo mga kaibigan ng malunggay capsule. Marami akong iniinom na mga supplements, vitamins. Ang isa dito ay yung Rebicon. Kompleto yan sa vitamina. At sabi ni Dr. Willie Ong, alam ba ninyo na napakasustansya ng malunggay? Mas masarap yung malunggay pag nasa pagkagat-kagat ni Mrs. yung malunggay. Sabihin sa'yo ni Mrs., gusto mo ng malunggay? Okay, balik tayo kay Doktor. Alam nyo, kailangan natin magbiro. Hindi tayo napakaseryoso. Wala na nga tayong pera. Seryoso pa tayo. Napakainit pa. As kung ano-ano pa mga balitang maririnig natin sa radyo at sa television. Okay, balik tayo kay Dr. Willie Ong. Itong health columnist sa Mindanao Examiner, napakasipag. Pati yung kanyang asawang doktora. Si Dr. Liza Ong. Sabi ba ni Dr. Willie Ong, alam ba ninyo na napakasustansya ng malunggay? Bukod sa gulay ng malunggay, marami din ngayon nagbebenta ng malunggay bread, malunggay noodles at iba pang pagkain na may sangkap ng malunggay. Very healthy ang malunggay at madali lang itanim. Ang sabi nga ng mga negosyante ay baka malunggay ang magpalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Sabi ni Dr. Willie Ong, alamin natin ang galing ng malunggay. Madaming bitamina, mga kaibigan, ang dahon ng malunggay. Ito'y punong-puno ng calcium at iron. Ang calcium, alam naman natin lahat, ay nagpapatigas ng ating buto at panlaban sa osteoporosis. Kung ikaw naman ay anemic o kulang sa dugo, sagana ang malunggay sa iron na nagpapadami ng ating dugo. Wow, nagpapalusog siguro ng ating dugo ng red blood cells. Mataas din ang protina, potassium, vitamin A at vitamin C ng malunggay. Ang mga bitaminang ito ay tinatawag na antioxidants. Ito yung mga lumalaban sa stress at nagpapabagal sa pag-edad ng ating katawan. Kaya pala mukhang batang-bata ako, mukhang baby. Wala kasi akong pustiso, kaya... Sabi nga nila, 67 years old ka na, Sir Al. Bakit mukha ka lang mga 40? Siyempre, lakas ko kumain kaya ng malunggay. Kumpara sa ibang prutas at gulay, ang malunggay ay may maraming bitamina. Super gulay talaga ang malunggay. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, ang problema lang ay dapat masanay ang mga bata na kumain ito. Ang prutas ng malunggay ay masustansya din at mataas sa carbohydrates, calcium, iron at phosphorus. Masarap yung prutas ng malunggay. Paborito ko yan sa yung dinengdeng, yung luto ng mga Ilocano. Adaday. Adatritrato mo, ay baltak mo. At dahil sa bitamina nito, ang malunggay ngayon ang pinapakain sa mga payat at malnourished na bata. Mura at masustansya ang malunggay, pwedeng-pwede sa mga feeding program ng gobyerno at mga volunteer groups. At para sa mga may sakit, ito ang payo ni Dr. Willie Ong. Pampalakas ng katawan ang malunggay. Kumain ng isang tasang dahon ng malunggay araw-araw
para mapunan ang bitaminang kailangan ng katawan. O yung mga nasa ospital, tandaan nyo, malunggay. Ang malunggay ay pampadami ng gatas ng ina. Kapag kulang ang gatas ng ina, kumain din ng 1 tasang dahon araw-araw. Pwede rin pakuluan ng dahon at gawing tsaa at inumin. Pero kailangan palamigin nyo muna para hindi mapaso ang inyong lalamunan. Para naman sa mga constipated, mga kaibigan, ito yung hindi makadumi. Hirap na hirap sa pagdumi, napakatigas, ayaw lumabas. Kapag ikaw ay tinitibi, kumain din ng 2 tasang dahon ng malunggay sa gabi. Makakatulong ito sa pagnormal ng iyong pagdumi. O kaya naman, itapal sa sugat. Kapag ikaw may sugat, pwedeng ilagay ang dinurog ng malunggay leaves sa sugat. Pero hugasan muna ang dahon at durugin ito. Lagyan ng konting tubig at initin. Pagkatapos ay ilapat ang malunggay paste sa sugat. Alam nyo mga kaibigan, sa probinsya, may mga kasabihan dyan. Maraming kasabihan. Kasi alam nyo mga Pilipino, mga ignorante. Hindi naman lahat pero marami. Kasi hindi naabot ng siyensa, walang internet. Yung kasabihan ng matanda, nagpapasarin-salin yan mula sa one generation to another generation. Pag nagkasugat ka, ang gagawin ng mga matatanda dyan na ginagaya rin ng mga iba, kukuha ng dahon ng bayabas. Sa kangunguyain. Pagkanguya niya, kukunin niya ng kamay sa itatapal sa sugat mo. Mali yun. Di lahat ng bakterya sa bunganga, sa laway, nasa bayabas na. Mali mo, kakakain niya lang, di may tinga-tinga pa yun. Di ba? Tapos itatapal sa sugat mo. Mali yun. Mga iba naman dyan, kukunin yung maraming dahon ng bayabas. Kukunin. Tapos pipigain sa sugat mo. Ganun pa rin yan kasi marumi yung kamay mo. Hindi mo naman hinugasan yung dahon ng bayabas. Kaya yan ang mga kasabihan na, napakadaming kasabihan sa mga lalawigan na mali. Pero ngayon ay pinaniniwalaan. Kagabi lamang napanood natin sa television ni Jessica Soho. Yun daw sinapian ng demonyo. 3. Sinapian daw ng demonyo kasi naglalaro sa cellphone ng Spirit of the Glass, yung games. Takbo yung isang ginang. Naku, tapon ng asin. Asus Kinoo, kaluy, tapon ng asin. Tapos bigla daw kumalma yung nasasapian. Kaya naman pala kumalma yun dahil natapunan ng asin sa mata. Kaya naman nagpipiglas dahil napakasakit. Sabi naman ng isang bihasa, ng isang doktor, psychologist, hindi naman totoo yung mga sinasapian ng mga demonyo, ng mga kaluluwa, ng mga espiritu, ng mga duwende, ng mga tekbalang, ng mga manananggal. Yan ay seizure ang tawag dyan. Nagsiseizure sila. At kaya nga pagkatapos ng seizure nila, nang ihina sila, tinatanong nila, ano nangyari? Kasi hindi nila alam pag nagsiseizure. Meron naman tawag ang siyensya dyan, mga kaibigan, na mass hysteria. Diba? May mga, wag kayong maniwala sa mga sinasapian ng mga espiritu. Kalokohan yan. Kung totoo yan, ang dami nang namatay na tao. Sana nagkalat ang mga kaluluwa dito sa mundo. Kahit dito sa ilalim ng mesa ng aming studio, may mga kaluluwa dito. Wag din kayo maniwala sa mga duwende-duwende. Ay, wag ka pupunta dyan. Baka maapa kami, nuno sa punso. Ay, pastilan, uy. Yung nuno sa punso, wala namang nuno talaga sa punso. Itong punso ay bahay ng mga hantik yan, bahay ng mga langgam. Huwag kayong maniniwala. Naku, namaga yung paa kasi nakaapak, natisod niya kasi nanay. Yung punso dyan sa likod ng bahay, sa may bayabas. Alam naman natin, may nakatira dyan. Di ba? May lumalabas nga dyan pag baliwang buwan. Pag sa mahal na araw, may lumalabas dyan. Ako. Yung pala, kaya namaga yung paa dahil nakaapak ng tinik. Tinik ng halaman at infection, marumi yung paa, ayun, namaga. Ay, naku, meron ako nakitang white lady ron, may lumalabas daw. Ang daw. Alam niyo, mga media kasi, lalo na sa television, lalo na pag mahal na araw ng patay, naku, naglalabasan yung mga istorya. Kaya alam niyo sa Amerika, walang ganyan Nakita niyo ba sa CNN, sa Fox News, sa ABC, sa BBC, na may naglabas ng balitang tungkol sa mga espiritu, sa mga aswang? Wala. Dito lang sa Pilipinas kasi yung mga television network tulad ng GMA, ABS-CBN, CNN Philippines.
mga bakyak raw ang ina-address niyan para mag-rating yung kanilang programa at makakuha ng maraming advertisements. Magpapalabas yan ng mga kababalaghan. Ayun ang nakakainis. Imagine, sa mundo ngayon, may mga kababalaghan pa rin ba? May mga aswang-aswang pa rin ba? Nako. Ang aswang nandiyan dyan sa Kongreso. Nandiyan dyan sa Senado. Nandiyan dyan sa City Hall. Di ba? Huwag kayo magpapaniwala sa mga aswang. Meron dyan sinasabi, nako, may nakitang aso. Tapos nung tumakbo na, wala. Paglabas, may babae na. Yung babae, nanlilisik yung mata. Alam niyo, yung mga ibang tao magaling sa kwento. Nakakita talaga ako doon. Mumula yung kanyang mata. Para siyang nakalutang sa hangin. Kakalat naman niya. Mapipick up naman ng mga radyo yan, mga reporter. Ako, eto naman mga reporter, hindi ginagamit yung kokote. I-report naman yan. Meron tayong balita na breaking news. Isang kaluluwa ang namataan sa may sementeryo. At kinagulat ng maraming mga tao. Tumawag kagad ng pare upang basbasan. Tinawagan si Kristo. Hello God, are you there? Mali alam niyo, kung maniniwala kayo sa mga aswang, dapat wala na sanang lumupig dito sa ating bansa. Sana nangamatay na lahat ng mga Hapones. Dahil maraming aswang, maraming mangkukulam. Nako, sana patay na lahat ng mga lumupig sa ating mga Amerikano, mga Kastila, mga lahat. Ako. Pati yung mga kulam-kulam, huwag kayo magpapaniwala dyan. Pumunta kayo sa Quiapo. Makakabili kayo din ng mga kung ano-ano mga pinibenta, mga tanso. Sabihin, kontra kulam, pampalakas, pampaganto. Ay, naku mga kaibigan. Commercial break mo tayo, maghanap buhay mo na. Babalik kami. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng 12:30 sa buong bansa. At kayo'y nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao, the best. Ito lamang sa Triple X Radio Philippines Network, RPN Zamboanga City. Ito pa rin ang inyong balingkod, Alocindo, mga balik. Alam nyo, kaya kami the best. Kasi yung nasa e-media, nasa brigada, duro! Sa e-media, solid! Dito sa Radyo Mindanao, the best. Maraming mga ek-ek pero tayo, the best. Yeah. So mabalik tayo mga kaibigan. Huwag niyong paniniwalaan yung mga kulam-kulam, barang-barang. Nako, kalokohan yan. Kung totoo yan mga mangkukulam, sana marami ng Hapon ang napatay ang kulam. Pero lahat yan dahil sa relihiyon. Dinala yan ng mga Kastila, dinala yan ng mga manlulupig, dinala ng mga Inchik, dinala ng mga Hapon. Ayan, napakarami. Napakaraming mga, superstitious belief. Ay, marami naman dyan, mga albularyo. Sabihin sa'yo, nakulam ka. Meron ka ba nakaaway? Tignan mo, magsusunog tayo ng ang tawag doon? Tawas. Tapos magsusunog pa tayo ng kung ano ng pampausok. Yung kamanyan yan. Yung tawas. Eto, lumobo, malaki yung tiyan. Kitang-kita sa tawas. Malaki yung tiyan. Ayan yung mata. Ito yung ulo. Galit na galit. Nanlilisik yung mga mata. Ano yan automatic suggestion. Sa psychology kasi mga kaibigan, ginagamit yan ang tawag dyan automatic suggestion. Parang isinasuggest mo sa tao kung ano yung kanyang dapat makita.
Kasi may tawag din dyan pag nakakita ka ng isang bagay, akala mo totoo. Kaya yung automatic suggestion, yan ang nangyayari dyan. Sinasabi nila na ito ang dapat mong makita. Kaya naman pag sinabi ng albularyo, ako, ayan, may mata. Malaki ang tiyan. Ito yung mata, ayan, diba? Matulis ang tingin. Kalit na kalit sa'yo. Ito yung kamay. Ikaw naman, dahil yun ang sinasabi ng albularyo, kahit hindi mo nakikita yung mga sinasabi niya, mga iniimbento niya, oo ka naman ng oo. Ang tawag dyan, automatic suggestion. Parang hypnotic yan parang hypnosis. Ini-hypnotize ka. Makakatulog ka. Makakatulog ka. Bumilang ka ng 10. 1, 2. Pipikit ang iyong mga mata. Mamaya, magbabayad ka ng 1,000. Yan ang ginagawa, mga kaibigan, ng hypnosis. Nakakatulong yan, ginagamit siya sa medical. Meron ka itlog Itlog, diba? Itlog ni Pedro yan. Hinihilo din sa katawan, tapos talaga? babasagin. Marami. Pag ano yung naging korte. Ayan yung nabasag yung dilaw ng itlog. Ayan, bata. Naku, matulis yung ilong. Nuno sa punso to. Meron ba kayong nuno sa... Ay, meron! Doon sa likod ng bahay nila, Aling Gloria. Naku, sino ba nagpunta ron? Eto si Pete. Sabi ko, Pedro, ka pupunta sa likod ng bahay ni Aling Gloria. Nanay, kumuwalan po ako ng bayabas. Lintik kang bata ka. Kita mo yung sabi sa itlog. May nakaapa ka ba ng nuno sa punso? Hindi ko po alam, inay. Yan ang mga kasabi ng Pilipino. Meron pang isa, mga kaibigan, pag nakakita ka ng korte, hugis. Karamihan ito, kunyari, na hugis, anino. O kaya sa mga puno ng saging, puno ng nyog, sabihin na, nako, parang mukha ni Kristo. Aba, Ginoon Maria, napupuno ka ng Maria. Isang himala. Kumalat sa barangay, kumalat sa sityo. Yung bahay ni Aling Tekla, yung saging, may korteng Birheng Maria. Nako, magkakaguluhan yan. Ang gagawin ni Aling Tekla, kita mo, korteng mukha ng Birheng Maria. Magkakwartahan natin to. Kumuha kayo ng kandila, magtiri kayo ng kandila. Mag-rosaryo tayo. Bakuran niya saging na yan. Para hindi masira, baka nakawin yung puno ng saging mamayang gabi. So, tirik naman ng kandila. Yung mga tao naman, naku, kumalat na yung yung imahe ng Birheng Maria dyan sa puno ng saging. Kahit hindi naman talaga, halos may hawig-hawig lang. Para sa kanila, milagro na to. Ang tawag dyan, mga kaibigan, pareidolia. Pareidolia. Ang pareidolia ay isang psychological phenomenon yan, mga kaibigan. Na involving yung stimulus na kung saan yung ating utak ay nagpe-perceive. Parang nakikita niyang isang familiar pattern. Pero wala naman talaga. Kasi yung ating utak napakatindi niyan Yung dalawa yan Left and right yung ating utak. Dalawang utak natin. Brains ang tawag dyan. Kaya minsan pag kasi alam natin kung ano itsura ng Birheng Maria. So nasa utak na natin yan. Kaya pag nakita natin hugis yung nasa puno ng saging nabubulok kasi yung trunk ng puno ng saging. Akala nila kamukha ni Birheng Maria. So iniisip nila si Birheng Maria nagpakita ng milagro. Yan ang problema dyan. Ang tawag dyan, mga kaibigan, sa siyensya, sa medical term ay pareidolia. Parang ano yan may mga, parang sakit din yan. Ang pinakamatindi yan maaari maging mental illness. Kung meron kang, mental illness, nagkakaroon ka ng hallucination. Di ba? Lalo-lalo na yung mga schizophrenia, dementia, delirium, ay yung mga few examples. At lalo-lalo na pag ikaw ay meron kang substance abuse sa katawan. O kaya tumitira ka ng droga. Meron mga gamot na pag tumira ka, marami kang nakikita. Akala mo nandoon, pero wala naman pala sa totoo. Pero sa iyo, nakikita mo siya kasi nasa impluwensya ka ng droga. Yung mga katulad yung mga nagra-rugby.
Karamihan ng mga high sa rugby, nagsasalita mag-isa eh. Meron sila nakikita, meron sila nadidinig, akala nila talaga nandoon. Pero sa katotohanan, wala. Kaya yan ang, yan ang tawag yan eh, pareidolia. Ay, yung mga estudyante, di ba? Mga ano yun? Sa TV, mga mas hallucination yun, mas hysteria. Oo, marami. Zamboanga, marami. Iba-ibang lugar eh. Ay ina-attribute nila sa puno. Pero mas hysteria yan. Pag ang isa ay naging hysterical, nakaka-apekto yan. Yung psychological effect sa iba, talagang nakakahawa. Kaya, nagkakaroon sila ng mass hysteria. Ang problema naman dahil mga Pilipino, marami, ignorante, hindi alam kung ano yung mass hysteria, hindi alam kung ano yung mga gantong klaseng medical term, naniniwala sila na may kinalaman to sa mga superstitious belief. Katulad ng mga nasasapian ng espiritu, kinukulam, o kaya nag-iiba yung boses. Minsan yung katawan natin, tayo nga, minsan natutulog tayo, nagsasalita tayo mag-isa eh. Naglalakad nga yung mga tao natutulog, di ba? So, yung pagbabago ng boses yan, kasama yan sa siyensa. Kasama yan sa ating katawan. Napaka-powerful ang ating isip eh. Alam niyo yung mga kaibigan, yung ating isipan, pag tayo natutulog, nagtitrigger yung subconscious mind natin. Nananaginip tayo eh. Minsan yung napapanaginipan natin, yung mga kamag-anak natin, tatay natin na matagal lang patay, nakikita natin sa isang lugar, o kaya napupunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam bakit tayo nandoon. Tapos sa paggising na tayo, there comes a time na sasabihin mo, parang nakapunta na ako sa lugar na to, familiar to. Saan ko ba? Napanaginipan ko to, di ba? Kasi siguro yung lugar na yan, napanood mo sa telebisyon, napanood mo nakita mo yung larawan sa mga pahayagan. So maraming mga kaibigan. Pero ako, sa akin, sa ganang aking gustong-gusto ko nananaginip. Kasi yung panaginip, parang escape sa reality. Parang talagang, kung managinip ka, kala mo totoo. Ay, lalo diba? Na yung magipagtalig di ba? Ay, ako, meron wet dreams ang tawag dyan. Wet dreams. Katulad ikaw, Abelardo, like ka nag-wet dreams. Ganda pa naman ng babae Oo. Parang wala kang makita dito sa mundo. Alam niyo yung wet dreams, may mga termino tayo dyan mga kaibigan. Maraming paraan kung bakit tayo nag-wet dreams, di ba? Pero kailangan talaga pinag-aaralan yan. Kung gabi-gabi ka nag-wet dreams, siguro pupunta ka na sa doktor. Di ba? Nyakis ng tao na yan. Kasi, alam niyo mga kaibigan, itong wet dream, parang erotic dream. Na-associated yan sa involuntary ejaculations ng mga, semen. Ito talagang, nangyayari marami. Katulad ngayon sa kaso mo, gabi-gabi ka nag-wet dream. Siguro, karamihan dyan pag meron kang na-experience. Ganito naman ang version ng iba. Yung pag-wet dream, sabi niya, pumasok daw yung isang gene, di ba? Yung gene na, yung bang hindi natin nakikita, no? Tinutulungan ka dahil ang tawag dyan kasi, diba? Succubus. Oo, sa mga, sa mga superstitious belief. Dalawa yan Pag yung succubus, ibig sabihin niyan babae. Babae ang, ang gene, babae yan. Na, she's trying to lure yung tao na makipagtalik sa kanya. Kung lalaki naman yan, ang tawag naman dyan, incubus. So, he's trying to lure yung mga babae naman. Ayan ang nasa mga, sa mga gantong supernatural terms. Pero iba kasi yung iba yung wet dreams sa mga ganyan. Ako, ewan ko, para sa akin, may kanya-kanyang paniniwala ang tao. Depende na yun kung paniniwalaan nyo. Pero alam nyo, yung sabi nga ng mga, ng mga dalubhasa, ng mga doktor, yung wet dreams usually, karamihan to sa mga kabataan. Kasi when you go through, puberty, yung body mo kasi, it starts producing itong male hormone, kung tawagan testosterone. Pag sobra yung testosterone mo, kailangan ma-release yan. Kung hindi ka naman nakakaroon ng sex, wala ka namang girlfriend mo, di ba? At your very young age, so ang tendency niya, nagbabasa ka ng mga pornographic materials, nanonood ka ng mga porn sa mga YouTube or whatever, at nagbabasa ka ng kung ano-ano mga erotic books,
So, pag tulog mo, nandiyan na sa utak mo yan. So, yun, minsan, talagang pag natutulog ka, iniisip mo pa yan, di ba? So, nagkakaroon ka ng wet dreams yan. Pero yan, karamihan niya kasi, during puberty. Yan ang mga ano dyan. Pero wala namang mga, para sa akin, normal naman tong wet dreams eh. Although, hindi naman lahat ng tao nagkakaroon ng ganito. Pero may maraming kaso rin. Pero it's not really uncommon sa mga kabataan. Di ba? Oo, tinuod na mga kaigsunan. No? Pero murag malipay kita sa atong isgot-isgutan ko. Lamin na ang gining atong ambot tingalo sa matingala ko murag unsa man siya, scientist ba ni siya? Unsa man murag daghamang hibawan ba? Ha? Ang uban nga panatong bawo dapat ba pinaagi ni ining atong programa kining Radyo Mindanao. Makadungog ganad ang mga ano murag karon nanta makadungog og mga sabot mga istorya kay kita lagi daghantag mga tuhanan ba tuhuanan kanang bitaw nga naay giabat naay naay gisaway-saway naay gikuan kana mga kuan na siya naapoy mga mananambal nga kanang kusog lang ang imaginations ng mga tao ba kusog lang kayo ang kining iyang pag siyempre ang uban nga gikuan ang uban nga gitambalan sa mananambal murag makuha man pod murag mamaayo man pod siya di ba ano ka gali sa pagtuo niya nga mamaayo siya di ba murag ba kanang gihatagan kag matupad niya katong usad law hatagan kag medisina medical unya kadto ang usa nga dili medical pero murag pareho naman sila murag nagnauli, no? Oo, ay yung tawag na placebo effect. Kasi yung isa talagang medisina, yung isa naman ay gawa sa starch. Ginagawa yan, to determine yung factor ng ating psychological capacity. Para sabihin nila, ito, bibigyan kita ng gamot. Ito, paracetamol yan. Pangtanggal yan ng ulo. Ikaw naman, bibigyan din kita ng gamot. Ito, double strength niya, paracetamol din yan. Pantanggal. Ito, ordinary paracetamol, ito talagang paracetamol forte. So inumin yan. Sabihin ng isang uminom, yung unang pasyente, uminom ng regular paracetamol, tanggal ba sakit ang ulo mo? Po doktor, natanggal po yung sakit ng ulo ko talaga, napaka-epektibo. Itong paracetamol na binigay niyo sa akin. Okay, isang doktor, tatanungin ikaw, Ninyo, natanggal isang pasyente, pangalan Ninyo, natanggal ba yung sakit ng ulo mo? Kasi itong ininom mo, 42, ibig sabihin yan, super strength yan. Po. Pagkainom ko nga, hindi ko pa nalulunok, tanggal yung sakit ng ulo ko. Di ba? Kasi, nag-auto-suggest yung ating katawan. Kasi nag-auto-suggest yung doktor Yan sabi niya, eto Ninyo, eto pasyente, inumin mo to, super strength yan. Pag ininom mo yan, mawala pa. Kaya sabi ng pasyente, po doktor, hindi ko pa nga nalulunok, nawala na yung sakit ng ulo ko. Kasi iyan ang sinabi ng doktor na magaling yung gamot, super strength. Kaya, alam niyo mga kaibigan, kaya namin sinasabi to, ito knowledge power. Sa pamamagitan ng programa ng Radyo Mindanao, the best. Bibigyan natin ng mahalagang impormasyon ng ating publiko. Marami tayong natututunan. Bagamat hindi lahat ating napapaniwala at marami rin ang naniniwala. So nasa sa atin na yan kung talaga bang paniniwalaan natin yung ating napapakinggan dito sa radyo o paniniwalaan ba natin yung nababasa natin sa periodiko, napapakinggan natin sa mga ibang himpilan ng radyo, yung napapanood natin sa television o yung mga siyensya, yung turo ng science. Napakahalaga. Kita niyo mga kaibigan, nakikita na nga natin yung kung ano hugis ng araw. Alam natin kung ano itsura ng Mars. Alam natin kung ano itsura ng Pluto. Alam natin na mayroon pang ibang planeta. Di ba? Dahil yan sa science. Hindi mo naman makikita yan sa kung saan-saan. Kaya napakatalino talaga ng tao. At yung tao patuloy na nag-e-evolve. Hindi lamang tao, pati hayop halaman. Alam nyo ba, dati yung mga isda may mga paa. Galing yung mga gumagapang yan. Hanggang ngayon, may mga paa pa rin yung ibang isda. May mga species ng isda na mga mudfish na may mga paat na naglalakad sa putik. Samoa pa na dito, Tambasakan. Tambasakan. Okay. Naglalakad dyan sa may putik. Yung ahas nga, may paa. Di ba? Pero yung ahas sa Biblia, nagsasalita nga Mas matindi yung nasa Biblia kasi yung ahas nagsasalita.
Maswerte na lang yung ahas kasi si Adam, yung paniniwala ng Kristiyano na merong Adam at merong Eva, hindi in-check. Kasi kung in-check si Adan at si Eva, siguro yung ahas baka naluto na yun. baka yung dugo ng ahas naihalo na sa inumin na alkohol yun. Gawing gamot. Oo, gawing gamot. Diba? Okay. Di ba sa Biblia nakalagay yung ahas nagsasalita. Kaya maswerte yung ahas dahil si Adam at saka si Eva, hindi sila in-check. Kung sila yung naging in-check, sigurado yung ahas na nagsasalita, napatay na yun, nakain na yun, naihaw na, yung dugo niya, nainom na, yung ulo niya, nailagay na sa alcohol. Diba? Nagsasalita Saka nakakita nga. Pero matindi yun kasi yung ahas nagsasalita. Yan na nga. Alam nyo, napakasarap basahin ng Biblia. Dapat wala nang Satanas, no? Pag nakatay yung siya, no? Satanas. Ano ba ang... pumasok nga depende si kasi yan kung ano yung pagkakaintindi mo sa terminong Satanas. Di ba? Ikaw, katulad ka, Abelardo, madalas ka tawagin na Satanas ng mother-in-law mo. Si Nino, ganun din. Satanas, boss! Demonyo ka! Ubus na naman ang sweldo mo! Diba? Depende kasi sa termino ng Satanas at demonyo. Kaya ako, tawag ko sa mga taga-DOS, demonyita, demonyito, anak ng tinapa, anak ng tipaklong. Bakit kayo nagkakalat ng mga kondom sa mga high school? Pati sa mga estudyanteng Muslim. Haram yan. Ayun. Ang Biblia, masarap basahin. Dahil napaka-fantastic. Very fantastic and bombastic. Yung mga nasa nakapaloob sa Biblia. Kasi ako talaga, ako nagbabasa ako ng Biblia. Tinitignan ko dyan. Alam nyo mga kabigan, yung Biblia hindi naman dahil kay Kristo yan Hindi, mali. Hindi rin dahil sa Diyos yan. Ang Biblia ay dahil sa mga tao. Itong mga tales ng mga iba't ibang lahi ng mga tao. Napakasarap basahin ng Biblia. Lahat na yata ng lahi nandoon. Pati yung buhay ng ibang tao nandoon. Sinasabi ko ano nangyayari. Napakasarap basahin yan dahil pag iniintindi mo yan, itatanungin mo sa sarili mo, totoo ba to? Ano ba ang katotohanan? Dapat ko bang tanggapin itong nakasulat dito sa Biblia? Kasi alam nyo, ang Biblia, maraming nagpasalin-salin ng wika nito mula sa iba't ibang tao, sa iba't ibang henerasyon. Lumabas siyang mga nasa Biblia 100 taon matapos nang mamatay si Kristo. Yung si Kristo nga, hindi pa nga natatagpo kung nasaan siya. Wala siyang fossilized remains. Wala siyang lineage, wala siyang tree of, wala siyang lahat, wala. Mabuti pa yung mga dinosaurs. Ngayon, nakakakita pa tayo ng mga buto ng mga dinosaurs. Nauna pa sa tao yan pero may mga buto tayo, may mga fossilized remains tayo nakukuha. Mga buto ng dinosaurs, itlog ng dinosaurs. Pero to si Kristo, lahi ni Kristo, wala. Bakit? Diba? Yung sa Book of Job na lang. Napakaganda yung Book of Job. Diba? Yung istorya ng Sodom and Gomorrah. Yung arko, na imagine yung arko mga kaibigan lumulutang, nakatago sa isang ulap. Marami yan. May kuryente pa yan. Ilan lang humawak dyan sa arkong yan namatay. Sa Sodom and Gomorrah parang lahat yan basahin niyo rin yung aklat nitong si Eric von Daniken. Yung Chariots of the Gods. Napakaganda yan. Basta yung mga libro nitong si Eric von Daniken, napaka-okay. At siyempre, pag ang tao'y, nagtatanong sa katotohanan, talagang mahanap niya ang katotohanan. Di ba? Hindi naman dahil nakagisnan mo ang Biblia, nakagisnan mo na mayroong Diyos. Kasi yan ang itinuturo sa paaralan ng mga magulang mo, being Kristiyano, paniniwalaan mo. Kasi kung ikaw ay ipinanganak sa bundok, siguro ang magiging Diyos mo dyan, yung araw, o kaya yung buwan, o kaya naman yung isang malaking puno, di ba? Ngayon sa buong mundo, marami pa, sa Brazil lang yung sa Amazon jungle. Di ba? Maraming mga natibo dyan na hindi pa naka-expose sa modernisasyon. Marami tayo na babalitaan na yung may mga tribo dyan na
hindi pa nararating ng tao. Pero nakukuha nila ng larawan pag sila'y lumilipad. So siguro nagtataka yung mga natibo. Naku, napakalaking ibon. Lumilipad, ang ingay. At may mga tao sa taas. O di takot na takot sila. O di ba? Maraming mga bagay sa mundo ang napaka, yung mundo mga kaibigan, ano yan 4.5 billion years old na. Ganong katanda ang mundo. At, kung gusto nyo maniwala sa Diyos, that's fine kasi nasa relihiyon yan. Pero siguro, kung ako ang tatanungin, ang magiging Diyos dyan ay kung ikaw ay maniniwala sa siyensya, siguro ang magiging Diyos mo yung haring araw. Kasi pag wala yung haring araw, walang buhay sa mundo. Walang init na darating sa mundo. Matatakpan yung ating daigdig ng yelo, ng niebe. At kung mamatay na yung araw, mamamatay ang daigdig. Kasi hindi lamang ang daigdig, kundi ang buong, Milky Way, kung saan tayo where we belong. Kasi itong araw, ilang bilyong taon na yan. Kung yan ay mamamatay, bago mamatay ang araw, ay biniburn niya, sinusunog niya ang lahat ng kanyang energy. At yung ating araw ay lalaki, mamamagayan hanggang sa sumabog siya. Pag sumabog siya, bago pa sumabog yan, habang lumalaki, lalamunin niya na yung Mercury, yung Mars, yung mga iba't ibang planeta kasi lumalaki siya. Tumitindi ang gravity niya, tumitindi ang init niya. Lahat ng tao mamamatay. So pag sumabog yan, ang tawag dyan ay supernova. At pag yung mass niya ay napakalaki, napakabigat, magiging black hole yan. Pag naging black hole yan, kakainin naman niya lahat ng mga katabing galaxy. Lahat ng mga katabing star system. Kaya sasabog. Bakit Hindi kasi tumatanda na siya. Magiging siya. Yung ating araw ang kategory niya is dwarf. Ibig sabihin na meron pang mas malaking araw kaysa sa araw natin. Oo. Kaya tayo umiikot sa araw dahil sa gravity ng araw, napakatindi. Ay kung imagine kung mawala ang puwersa ng araw siguro yung mundo natin para na tayo mga asteroid sa kalawakan. 'Di ba? So yung araw ang siyang nagge-generate ng ating weather. Yung araw ang siyang nagbibigay ng oxygen. Yung araw ang siyang nagbibigay lahat ng buhay sa mundo. Kung wala yung araw, walang buhay sa mundo. Kung mawala yung sikat ng araw, siguro ang tao mabubuhay for how many months lamang. Dahil meron tayong teknolohiya, mga modernong teknolohiya, maaari tayong mabuhay for ilang buwan, ilang taon dahil sa ating teknolohiya. Pero imagine nung mga sinaunang panahon talagang nawala. 'Di ba? Nagkaroon ng asteroid impact na kinamatay ng mga dinosaurs at nag-evolve ang buhay. Pag-usapan natin 'to muli bukas mga kaibigan. Wala na tayong oras. Paalam ka na, brother. Ayan, nindot kayo mga kaibigan na natin. Pero sandali, meron pala nag-text. Pahabol muna natin ito. Good afternoon. Mang-greet lang nyo. Happy birthday kay Sammy. May you have many more birthdays to come. Wow. Galing sa 6060. Wow. Sino kaya sa amin na yan? Pasalamat ka, Sam. Birthday mo ba ngayon? Hindi. Nung isang araw pa Naku! Ba't hindi ka nagpapansit dito? Pastilan. Oy, papansit ka. Flavorite. Sige na. Bati na. Anyway, maraming salamat. Ay, mga kaigsunan, nagod tayo panahon, nindot ka nga itong istoryahan, itong isgudri, kay makalingaw o natay makuha nga tulon-anan. Kanilang gihapon si Abdel, mayon nga maayong hapon o gahinaot nga nata sa maayong panglawas, maayong pangunahuna. Good afternoon. Alright, maraming salamat, brother. Alam niyo mga kaibigan, napakaganda ng pinag-uusapan natin at maraming matututunan yung ating mga mamayan. Pero wala na talaga tayong oras. Pwede natin ituloy ito sa bukas at pag-uusapan natin ito. Pero mga kaibigan, malapit na yung Unholy Hour. At patapos na kami. Nais na pasalamat sa lahat ng mga nakinig sa amin. Dito lamang sa Radyo Mindanao, the best. Ito po niyo balingkod, Alasinto. Nagsasabing maraming salamat. Daghan salamat. Magsukol. Shukran. I love you, Mama. Chup chup.